Mga kabayan, iba na talaga ang tindig, kumpiyansa, at tapang ng ating hukbong dagat ngayon. Kung balikan natin ang kasaysayan, sa loob ng napakahabang panahon ay umaasa lang tayo sa mga second-hand, legacy, o retiradong warships mula sa ating mga kalyadong bansa. Ngunit ngayon, ramdam na natin ang tunay na prutas ng ating sakripisyo at modernisasyon. Ngayong taong 2026, ganap ng operational, fully active, at nakadeploy na sa ating line of defense ang unang dalawang Miguel Malvar-class guided missile frigates. Ang lead ship na BRP Miguel Malvar ay opisyal na nakomisyon noong May 2025, habang ang kapatid nitong BRP Diego Silang ay mabilis na pumasok sa serbisyo noong December 2025 upang magbantay sa ating malalawak na karagatan. Pero hindi dyan nagtatapos ang magandang balita para sa ating pambansang depensa. Kung matatandaan ninyo, noong huling bahagi ng December 2025, nagkaroon ng isang napakahalagang pirmahan ng kontrata sa pagitan ng ating Department of National Defense at ng kilalang South Korean shipyard na HD Hyundai Heavy Industries. Ito ay para sa pagbili ng dalawa pang karagdagang Malvar-class frigate sa ilalim ng tinatawag nating Flight 2 program, na pinondohan ng halos $570 milyong. Dahil dito, napakarami sa ating mga kababayan at defense analysts ang nagtatanong, ano nga ba ang magiging konkretong pagkakaiba ng dalawang bagong order na barkong ito na magsisimula na ang steel cutting ngayong mid-2026, kumpara sa dalawang naunang barko na kasalukuyan ang nagpapatrolya sa ating exclusive economic zone. Gagamitin ba natin ang eksaktong parehong blueprint ng walang binago, o may mga sorpresang mechanical at technical upgrades na naghihintay para sa ating mga magigiting na tripulante? Sa video na ito, hihimayin natin ng malalim ang bawat aspeto ng technical at operational na pagkakaiba ng susunod na batch ng ating mga prized naval defense assets. Magsimula tayo sa structural structure o ang mismong physical foundation at katawan ng barko. Ang apat na barkong ito, ang dalawang kasalukuyan ng nagpapatrolya at ang dalawang upcoming Flight 2 ships, ay parehong gagamit ng subok ng HDF 3200 platform. Nangangahulugan nito na ang kanilang displacement ay mananatili sa 3,200 gross tons, at ang kanilang kabuuang haba ay eksaktong 118.4 meters. Dahil ang bagong kontrata ay opisyal na itinuring bilang isang inventory-based repeat order, walang gagawing radikal o malaking pagbabago sa panlabas na hull design. Gagamitin ng HD Hyundai ang eksaktong physical blueprint ng unang dalawang barko. Napakahalaga ng diskarteng ito dahil tinatanggal nito ang mahabang proseso ng panibagong engineering architecture at design testing. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ngayong mid-2026 ay kasado na agad ang kanilang steel cutting, at mabilis na may hahatid ang mga ito sa Pilipinas pagdating ng taong 2029. Ngunit huwag kayong malilinlang o mag-iisip na walang bago, mga kabayan. Kahit magkamukha sila sa labas kapag nakadaong sa pantalan, ang malaking hocus-pocus at upgrade ay magmumula sa kanilang kaloob-looban. Isipin ninyo na parang isang sikat na smartphone ito, ang panlabas na shell at screen size ay pwedeng manatiling pareho, pero ang processor, ang operating system software, at ang mga micro-components ng dalawang bagong barko ay makakatanggap ng pinakabagong bersyon ng teknolohiya na available sa pandaigdigang merkado pagdating ng kanilang actual construction phase. Ito ang tinatawag sa naval engineering na generational refinement, upang mas maging matibay, maaasahan, at matatag ang kanilang operational readiness sa marahas na karagatan tulad ng West Philippine Sea at Luzon Strait. Ang unang dambuhala at pinakaimportanteng pagkakaiba na makikita sa loob ng dalawang bagong ordered frigates ay ang kanilang utak, o ang tinatawag na Combat Management System, CMS. Para sa kaalaman ng lahat, ang kumpanyang Hanwha Systems ng South Korea ay opisyal na ginawaran ng panibagong kontrata para mag-supply ng pinaka-advanced na bersyon ng kanilang CMS para sa dalawang Flight 2 vessels na ito. Habang ang unang dalawang operational na barko natin ay gumagamit na ng napaka-epektibong bersyon ng Hanwha Naval Shield, ang susunod na dalawang karagdagang barko ay makakakuha naman ng mas upgraded na software suite system. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga sundalo? Ang upgrade na ito ay naglalaman ng mas pinaunlad na tactical data links. Ito ang sistema na nagpapahintulot sa barko na makipag-usap, mag-coordinate, at magbahagi ng real-time tactical targeting data sa iba pang assets ng Armed Forces of the Philippines nang may mataas na uri ng encryption.
Ibig sabihin, ang radar data na nakikita ng frigate ay pwedeng direktang maipasa sa ating mga shore-based missile batteries, sa ating mga surveillance drones, at maging sa mga sensor ng ating mga kalyadong bansa sa rehiyon. Ang software optimization na ito ay magbibigay sa Flight 2 nanograms mas mabilis na automated target evaluation at weapon assignment. Sa ilalim ng isang high-intensity combat o modern warfare scenario, kung saan may mga nagliliparang supersonic missiles, ang bawat isang segundo o millisecond ay usapin ng buhay at kamatayan. Ang makabagong CMS na ito ay magpapakita ng mas malinaw, mas tumpak, at mas mabilis na battlefield situational awareness para sa ating mga commanding officers, na nagpapababa ng tsansa ng human error o delay sa pagpindot ng weapon launch controls. Ang ikalawang malaking aspeto kung saan makikita natin ang malaking potensyal na hardware at system upgrade ay sa larangan ng electronic warfare, suite at countermeasures. Atin munang balikan, ang dalawang operational nating barko ngayon ay nilagyan ng highly capable na Israel-made Elbit Systems packages, kasama ang Thermosy Guard decoy launchers na gumagamit ng chaff at flares upang linlangin at ilihis ang mga papasok na kaaway na missiles. Para naman sa dalawang bagong Flight 2 frigates na kasalukuyang nasa order book, ang mga ulat mula sa International Defense Circles ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng integrasyon ng mas advanced na electronic support measures, ESM, at firmware refinements. Ang mga hardware components na ito ay mas pinatindi at mas optimized laban sa mga pinakabagong radar-guided at modernong infrared-guided anti-ship cruise missiles na ipinapakalat ng mga malalaking bansa ngayon. Dahil sa napakabilis na pag-unlad ng drone technology, loitering munitions, at missile guidance systems ng mga potensyal na kalaban sa ating paligid, ang electronic shield o digital dome ng susunod na dalawang barko ay sadyang palalasin. Magkakaroon ito ng mas mataas na power capacity para mang-jam o pumutol ng control signals ng mga hostile kamikaze drones, at ang kakayahang ma-detect ang mga tinatawag na low observable o stealth na banta mula sa mas malalayong distansya. Ito ay nagbibigay ng mas pinatinding survivability rate para sa buong maritime task group ng ating hukbong dagat. Pagdating naman sa aspeto ng firepower o ang bigat ng kamao ng barko, ang dalawang bagong order na Flight 2 vessels ay magpapanatili sa mabigat at nakatatakot na baseline ng Miguel Malvar class. Ibig sabihin, huwag kayong mag-alala dahil makikita pa rin natin dito ang makapangyarihang 16-cell vertical launch system para sa modernong VL-MECA surface-to-air missiles, 8 piraso ng Sea-Star anti-ship missiles na kayang magpalubog ng malalaking barko, isang 76mm Otto Maloro main gun sa unahan, at ang Turkish-made 35mm Aselsan-Gok Deniz close-in weapon system para sa huling linya ng depensa. Ngunit ang pinakamalaking benepisyo ng pagkakaroon ng Flight 2 na kapareho ang kabuuang weapon loadout at physical dimensions ay hindi lang ang kanilang putok, kundi ang napakalaking logistical na aspeto at bentahe. Isipin ninyo, mas madali at mas ekonomikal para sa logistics pipeline ng Philippine Navy na mag-imbak, mag-maintain, at mag-supply ng eksaktong parehong uri ng bala, pyesa, at missiles para sa 4 na magkakaparehong barko sa ilalim ng iisang klase. Ang training at specialization ng ating mga naval technicians, mechanical engineers, at weapon operators sa loob ng Naval Operating Base Subic ay magiging uniform o iisang standardized na sistema na lamang. Ito ay magpapababa ng operational at maintenance cost ng ating gobyerno sa pangmatagalang panahon, at magpapadali sa mabilisang pagpapalit o rotation ng mga tripulante kung kinakailangan ng walang panibagong buwan ng retraining. Sa pangkalahatan, ang Flight 2 ay hindi isang radikal na eksperimento, kundi isang mas matalino, mas pinino, at mas modernong bersyon ng isang subok ng sabdaan na magpapatibay sa ating comprehensive archipelagic defense concept. Ano ang inyong opinyon sa matalinong diskarteng ito ng ating Department of National Defense at ng Philippine Navy? Mas pabor ba kayo sa ganitong uri ng repeat orders na may internal software upgrades para makatipid at mabilis ang delivery? O mas gusto ninyo na palaging nagbabago ang panlabas na disenyo kahit matagalan ang paggawa sa shipyard? E-comment ang inyong mga pananaw at saloobin sa ibaba at ating pag-usapan yan. Huwag kalimutang i-like ang video, e-share ito sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang eksklusibo at pinakabagong AFP modernization updates. Hanggang sa muli, mga kabayan, matunag nating isiga, mabuhay ang Philippine Navy at mabuhay ang ating bansang Pilipinas.